Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday at gravities, umabot na tayo ng 107, almost 108,000 US dollar ang ating Bitcoin. Ngayon nasa 106, which is napakataas pa rin yan mga lodi, parang dito yung dulo nung kahapon, 'di ba? Antindi. Antindi mga idol. Check natin ang XRP, ganun din po si XRP, medyo nag-pump din po siya, ayan Pero dahil hindi ako makapag-concentrate kagabi ng trade mga lodi, hindi ako nag-trade. Nagbodega ako ng XRP at sakto yun, mga lodi. Kagabi, mga alas 8 yun Dito ata, dyan. Nagbodega tayo dito, no? Pero maliit lang naman, mga nasa 100 USDT lang. So, kahit na ganoon, at least, nung bago umangat, nakapagbodega tayo. Kasi gabi na to Alas 12 na yan, Tutulog na ako yan ayan Manood kasi kami ng movie kaya hindi ako nakapag-trade So sakto pag bodega natin biglang nagpump grabe ang lupit. Swerte tayo mga lodi, no? Gravities. Pinagbigyan tayo ni XRP. So ngayon, mamaya try natin mag-trade. Magkakaroon ako mamaya. Babawas tayo kasi kailangan ko kumuha ngayon mga lods kasi pumasok na si lumabas na si Clive. No, kaya lang hindi ko pa nakikita si Clive sa sa market Nakikita ko na siya pero hindi pa nabibili. Ewan ko ba't ganun. Ngayong araw to Ngayong araw bibili natin to si Clive mga lodi 'Di ba? Kaya lang wala pa siya. Wala pa yung niya. No? Wala pa Back. Wala pa. Mamaya pa to. So, kailangan talaga makapag ako dahil bibili natin si Clive. Ang malupit na karakter na bago sa Tekken 8. So, hintayin natin yan mamaya. Maglalabas talaga tayo. Magkano mura lang naman yan mga lodi. Pag mga DLC, mga 100 400 pesos, ganun. So, mamaya magti-trade tayo. Kape tayo mga idol. So anong reason? Ito, kung bakit nag-pump ang XRP. Dahil meron po tayong news na ganun po ang Ripple. No? Ripple launches RLUSD stablecoin tomorrow with a big name backer. So ngayon kasi to sa kanila. Kasi sa kanila ngayon madaling araw pa lang So mamaya siguro to, maya-mayang gabi sa atin, no? Or hapon. Mga idol, no? Ripple RUSD, a fully backed US dollar stablecoin, goes live tomorrow on the XRP Ledger and Ethereum networks. Initial listing include Uphold, MoonPay, and Bitstamp. With more exchanges joining soon. High-profile advisors like XRBI Governor Raghuram Rajan and ex-Fed exec Kenneth Montgomery. Uy, may naalala ko Montgomery na na pang-apelido din Si Ryan Montgomery, mga lodi, search nyo sa YouTube yun. Isa yung pinakamalupit na hacker sa buong mundo. Si Ryan. Yan, si Kenneth Montgomery joined Ripple's board as it takes on Tether and Circle in the 140 billion stablecoin market. Early demand may cause price volatility with some traders eyeing RLUSD over 1,200 per token. Eto mga lodya, isipin nyo, merong mga willing bumili ng 1,200 per token ng RLUSD. Mga lodya, stable coin lang yun. So nasa 56, 58 lang yun. Mga idol, pero willing silang bumili dahil alam nila o iniisip nila na baka magkaroon tayo ng shortage, di ba? So baka tumaas, maging volatile din daw yung stablecoin, di ba? Ripple warns don't FOMO into a stablecoin. So sinabi na ng Ripple yan. Huwag kayo masyadong excited mga idol, no? Stablecoin naman yan. Pero mauuna dito mga lodi is yung Uphold, MoonPay, tsaka Bitstamp, no? Siguro sa ating Bitget wala pa, hindi natin sure. Pero soon, no? Syempre pag nagkaroon yan sa Bitget, sa Binance, malilist na sila. So sunod-sunod na yan mga idol. At dahil doon nagpump yung ating XRP, umabot siya ng 2.5. Halos 2.6
Grabe, no? So, bumibelo-belo lang yan mga Lodi. Isipin nyo ha, pag lumabas yung RLUSD mga idol, automatic yan. In-announce pa nga lang eh. 'Di ba? In-announce pa lang na ilalabas nila bukas, gumanon na. Pumalo na, no? Paano pa kapag ganyan na? Hindi mo naman pwedeng sabihing sell on news kasi hindi naman ano yun, stable coin yun. Hindi naman siya babagsak kasi stable coin siya mga idol, no? Iniisip nga nila mas tataas pa eh. 'Di ba? So hintayin natin mga idol kung ano mangyayari, no? Pero ito rin, Ripple Wallets Saman gain 80,000 new users during XRP rally fueled by anticipation for RUSD. So itong Saman Wallet mga Lodi, no? Nagkaroon siya ng 80,000 new user during XRP rally kagabi, no? Dahil sa anticipation sa RLUSD mga idol. XRP now ranks third among all cryptocurrencies by market cap. Grabe, no? Grabe sa news pa lang. Mga Lodi, naapektuhan na. Paano pag nandiyan na, no? So, grabe. Ang lupit niyan. Tapos eto, si BitBoy Crypto, kilala niyo yan, mga Lodi. Si Ben Armstrong, no? Pakinggan natin. Sinabi niya dito. XRP will be the most explosive coin, no? Tinanong kasi siya, in-interview siya eh. Si BitBoy mga Lodi, ano na to? Veterans na to mga Lodi, OG, parang kasabay ito nila Michael Saylor mga Lodi. Pero maraming kontrobersya to si BitBoy Crypto, lumaban nga to sa UFC. Yung parang karate, di ba? Halos sinihika na siya, pumapalag pa rin siya, kalaban niya malaking negro. Malapit yan eh. BitBoy says settlement is coming. O yun, yung lawsuit, napakalapit na. Pakinggan na nga lang si Ben Armstrong. Makulit sa kanila to eh. Wait lang ha. Lasa natin. Hindi nyo marinig. Kasi kanina inaayos ko yung sound effect ko. Nawawala-wala. Sana hindi ito mawala-wala. What's the story there? I believe Ripple will be the most explosive coin in the next few months. As soon as the SEC lawsuit is over, all my sources are saying that we will get a settlement between Ripple and the SEC, and this will lead to a huge price explosion. So ayun yung sinabi niya mga Lods, no? BitBoy says settlement is coming and the lawsuit will end, which will lead to XRP price explosions mga idol, no? So lahat tayo, no? Parang inaasahan natin na lilipad si XRP tapos biglang bumagsak, no? Yari tayo niyan mga Lods, no? Pero syempre bullish na bullish tayo ngayon, maski naman ako, kaya nga bodega ako ng bodega sa XRP, mga idol eh, grabe, halos lahat na. Hindi ko na napapansin yung iba kong coins. Hindi ko na nabubudegahan. Halos lahat ng bodega ko ngayon, puro sa XRP, nagtatampo na yung dalawang aso natin. Si Dodge tsaka si Shib, nagtatampo na. Mga Lods, no? So, pero okay lang yan. Talagang, ang sa tingin ko kasi talaga, XRP yung ano ngayon eh. Ngayong bull run, sa tingin ko lang to, mga Lodi, no? Hindi ko sinasabing mangyayari o dahil sa sinasabi ko ay bumili kayo ng marami XRP, mag-research po kayo ng sarili. Hindi po ako financial advisor, mga Lodi, no? Sabi ko nga, this is for entertainment purposes only and information purposes, mga ganun, di ba? So ayun lang tayo mga idol, no? At sinishare ko lang yung ating mga news everyday sa crypto using Twitter or X, mga idol. Yun nangyayari sa crypto world natin, no? Are you effing ready yet? Sabi, I can't hear you. Say it again. Or, stay silent forever. Sabi ni Random Crypto. O, ayan. Ito si David Schwartz, mga Lodi. Siyempre, kilala nyo na yan, no? Kilala nyo na yan. Isa siya sa mga XRP developer. So, play natin yung sinabi. Ito sa itsura niya kasi. Sino ba yun? Nanonood ba kayo South Park, mga idol? Ito yung mga parang mga kalaing kalaban nila Cartman dati. The launch of Ripple stablecoin benefits the broader XRP Ledger ecosystem, driving more use cases and opportunities for developers. Word na them. While XRP is the native currency on the ledger, it was built to support any type of asset, crypto or fiat, issued to trade on the DEX. Bringing more credible assets on the DEX, like RLUSD, drives direct and indirect benefits. For example, it drives more trading volume, which natively uses
So, alam nyo mga idol panoorin nyo na lang to. Pero yung utility kasi ng XRP talaga pang global, no, pang cross-border payment. Kaya kunyari, tayo sa Pilipinas yan magpapadala. So, malaking tulong 'yun mga lodi, no. Hindi na siya o yung bagay yung piece talagang sobrang liit tulad nung dati. Ito, tignan nyo to yung nilagay dito. May example nga dito, Philippines. So, no? The majority of the world population will never see the underlying structure of a money transmission. All they will know is sender and recipient. So, ganun lang yung nakikita ng mga tumatanggap tsaka mga nagpapadala. No, usually. Pero hindi nila nalalaman na yung technology na ginagamit doon is Web3 na. Much like an IP packet is invisible to the average internet user. The fact that you can owe the middle bar, it's a miracle. So sabi dito mga idol, no? These are the users you're looking for, no? Sa halimbawa, ayan, sa mga sender, 'di ba? Pupunta siya sa ganyan, and maraming transfer service provider, crypto asset exchange. Tapos, sa halimbawa sa Pilipinas, CoinsPH. Pero bago siya makapunta sa CoinsPH mga lodi, nandito muna yung Ripple o yung XRP. 'Di ba? Dito siya. And then mapupunta na siya sa recipient sa Pilipinas. O kaya itong Trangco. O ayan, mapupunta na siya sa Pilipinas, sa Vietnam, sa Indonesia. Pero yung mga tumatanggap diyan, halimbawa ito si ate tsaka yung anak niya si Junior, hindi na nila alam 'yon. Basta ang alam lang nila, nagpadala si papa mo, ganyan, 'di ba? Padala si papa mo ng pera. Pero yung way kung paano mapunta sa kanila yung pera, mga idol, is hindi nila napansin na naging mas maganda na, mas matipid na, mas okay na, mga lodi, 'di ba? So, ang lupit ng gagawin ng XRP dyan, mga idol. Tapos ito, alam nyo, kaya na maraming nagagalit na maraming nagagalit na mga BTC, mga Bitcoin Maxi sa XRP. Ito yung reason. Kasi syempre, may mga may mga Bitcoin Maxi, tapos may mga XRP Army. So, laging nag-aaway. Maraming sinasabi na wala, ganyan. So, ito, Sinabi ni Garlinghouse, mga lodi, na Bitcoin has been a successful experiment. Experiment lang pala si Bitcoin eh. But not when comes to payment, sabi niya. Ang BTC daw kasi, ang sinasabi diyan is a beta test coin. So test lang siya. Bitcoin niya yung beta test coin. BTC, na? Tapos yung XRP, siya yung final product, mga idol. So magagalit na naman yung mga Bitcoin Maxi na ito. Sabi, tigas ng mukha nyo Paano nyo nasabi yun? Buwagin nyo muna kami. Kami ang number 1 sa Japan. Number 1 sila nasa pangatlo pa ka lang kayo. Shoku. Buwagin nyo muna kami. Sabi ng kainan. Next ko tuloy. Open niya natin. So, pakinggan natin baka sabihin nyo, ini-invento ko lang Sinabi talaga ni Brad Garlinghouse yun, mga idol, no? XRP and the performance of XRP compares with Bitcoin. Bitcoin today, as was said earlier, Bitcoin in many ways has been a successful experiment, but not when it comes to payments. The throughput of Bitcoin, both in terms of to confirm a transaction, often can take an hour. I think Tavis said earlier, you're not going to use Bitcoin to buy coffee unless you want to wait there an hour for it to confirm the transaction. And then the transaction cost would be pretty high. So your Bitcoin XRP. Tama nga naman, di ba? So, kunyari, magbabayad ka. Kasi ang future natin, parang mangyayari, crypto na talaga yung pambayad. So, halimbawa, pupunta ka sa Starbucks, magbabayad ka doon ng crypto mo. Alam nga namang Bitcoin yung ipambayad mo. Di ba? Ikaw, bibili ka ng something gamit crypto, bakit Bitcoin ipambabayad mo? Siyempre, pambabayad mo dyan, usually, yung stable coin. Halimbawa, yung RLUSD. Di ba? Ganun na yan. Mangyayari dyan, RLUSD. Hindi siya Bitcoin. Tapos, kung Bitcoin man yun, syempre, mas malaki yung fee. Sabi niya nga, di ba? So, ganun yung pinapaliwanag niya dyan. So, yan. Magagalit na naman sa atin yung mga Bitcoin Maxi niyan. Sabihin, wala talaga kayo. Yayabang nyo talaga. Porque totoo yung mga sinasabi nyo, yayabang nyo. Sabi. Ayan, no? Grabe si Brad, no? Ngayon sa buong Twitter, halos sa lahat ng mga news na site o ng mga page sa Twitter, puro XRP yung binabalita. Ito nakita ko to, malupit din to. Ito lang hindi Ito mga idol Hindi natin alam kung wala pa akong follow-up news dito.
Pero sabi dito, Trump advisor Alex, ano basa dito? Brucewitz, no? Si Alex Brucewitz collapses falling over the lectern while speaking at New York NYC Young Republican event. So check natin to mga lodi. Isasalita siya tapos bigla siyang alam mo yun, parang na-stroke. Parang siyang na-stroke mga idol. Kayo kayo tumingin. Oh no, what are you? I'm forgetting my words. But she impeached me. Kita niyo yun? Ano, yung salita niya nga, ano na eh. Parang hindi na tama eh. 'Di ba? Sabi niya nung una, I forgot my words. Tas Shambi. Shambi. Ngayon siya. Tas sabi niya yung lumingon siya diyan, oh, 'di ba? Sabi niya, I forgot my words. Tas Shambi. Oh no, what are you? I'm forgetting my words. But she impeached me. Parang bata pa siya, no? Ano kayong nangyari sa kanya, no? Na-stroke? Kasi yun yung mga sinasabi dito, eh. Stroke. Heart attack. Pwede rin, no? Nako. Pero wala pa akong ano sa kanya. Check natin. Ano ba yung pangalan niya? Alex. Check natin, ha, mga lodi. Baka may update na sa kanya. Latest. Nako, mga kalaban ni Alex. Sabi dito, Alex passing out and falling right after mocking Nancy Pelosi. Recent poll, karma is a bitch. Alex, the very last word before he killed kasi parang killed, no? Over where sham impeachment. Even the proverbial God said of this magat. And ito mga kalaban to ni Trump. Wala pang update sa kanya. Ito na, update on Alex. Condition, resting, doing well. O, yun na. Okay na si Alex, mga idol. Okay na siya, ha, mga lods. Huwag na kayo mag-alala sa hindi natin close yun, pero ayun na nga nangyari. At ito naman, no? Si President Trump sa kanyang kay Elon Musk na Doge. Hindi ko pa ito napapakinggan, pakinggan natin. Through the Department of Government Efficiency, Elon Musk has been working very hard with various people, including Vivek. We'll go to eliminate hundreds of billions of dollars of waste and fraud, and I can only tell you, I'll give you a little early report, they're finding things that you wouldn't even believe. So we're looking to save maybe $2 trillion, and it'll have no impact. Actually, it'll make life better, but it'll have no impact on people. It's not like we will never cut Social Security, things like that. It's just waste, fraud, and abuse. So, ang pinaka, kasi dyan, ang pinaka-project ng Doge, mga lodi, o yung Department of Government Efficiency, is makita nila yung mga ginagastos na wala sa na kumbaga yung mga walang kwentang gastos ng gobyerno. Ganun, no? Kasi siyempre kasama na dun yung mga korupsyon, baka may makikita nila yun dun. O saan ginastos to? O kaya yung mga ghost employee, o sino yan? Ba't may sumasahod na patay dyan sa City Hall? O yung ganun, di ba? So ayun yung makikita niyan, mga lodi, no? Ganun yung trabaho ng Doge. So sana mayroon din ganyan dito sa Pilipinas, no? Yung Doge. Kaya lang wala, malamang tututol na agad yung mga politiko pa lang tututol na. Pero bibilib talaga ako sa Pilipinas pag napasa sila ng batas na bitay sa mga kurap. No? Kayo, ano bang nyo, mga idol? Sipon kasi ako kaya hindi ako makapagsalita ng maayos, eh.
So ito na, si Elon Musk magkakaroon ng X-Mail. Ha? Ito legit to mga idol ha. Parang ilang beses ko na nakita to. Tapos si Elon Musk din nire-retweet niya yung X-Mail. No? Picture this, an email address that feeds straight into a clean DM style inbox, ditching the tangled mess of threads and formatting disasters we've all grown to hate. Kumbaga mas madali na, parang dito na lang mag-email mo siya sa Messenger. Parang ganun. Sa Messenger kasi, lalo na kunyari sa Facebook, once na kunyari picture, nagpadala ka ng picture, bumababa yung resolution niya once na dinaan mo na siya sa Messenger. Yung mga files hindi mo dun basta madadala. Pero kung mangyayari dito sa X, na pwede kang mag-send ng mga files, mga picture na hindi bababa yung resolution, di solid yun, di ba? Xmail would keep what's great about email, universal compatibility, and scraps the rest. Ayan. No extra apps, no endless contract list, just simple, seamless communication. Because honestly, why are we still suffering through email like it's 1999? Oh, di ba? That's exactly what we were going to do. So, ayan mga idol, no? Talagang eto kasing X sinabi niya, gagawin niya na itong Twitter, no? Itong X, gagawin daw to ni Elon Musk na everything up, no? Everything up. So, ito yung application na nandito na lahat daw. Magkakaroon din dito ng mga payments, mga idol, payment system. At naro-rumored nga na syempre gagamitin yung XRP, yung Doge, 'di ba? Yung Bitcoin. So, ayun. Sarap ng kape. So, ayun mga idol, no? Grabe. Ang daming kumbaga ang daming i-look forward sa sa 2025. Isa pa to, no? Every single time Bitcoin breaks out on the 16th of December in a halving year. 'Di ba? So ibig sabihin mga lodi, magbe-breakout siya ngayon. December 17 ngayon, December 16 sa kanila nung pinost to. Kahapon. So ngayon, December 17, dito daw tayo nag-uumpisa. The upcoming weeks are about to be massive, sabi dito mga lodi, no? Ayan, no, December, although, meron pang parang volatility dito bago mag-pump, no, di ba? Pero hindi, December 16 pala, ito. Ito pala yun, December 16, nung 2016, Tapos, nung 2020 naman, ganun din. Breakout tayo, December 16. Ngayon, 2024, andito tayo ngayon, December 16, 17 na. No? So any day pwede mangyari to, pwedeng bukas, sa next day, no? Pwede tayo mag-breakout mga idol. So yun ang hinihintay natin. Tsumempo na kayo. Kung sa history yung tinitingnan natin, pwede na kayong tsumempo ng long. Imagine, no? Halimbawa, eto, natsyempohan mo to. Etong week na yan. Natsyempohan mo yan ng long ka, no? Sabi mo ng $100. Ang laki na ng profit mo dyan dito. Tapos hindi na niya babalikan, no? Hindi na siya babalik dyan. Kumbaga kahit kailan hindi na siya babalik dyan sa range na yan. Hindi na siya babalik kahit kailan. 'Di ba? Ang pwedeng mangyari, pwede siyang lumapit dyan, lumapit ng ganun, no? Pero hindi na siya babalik dyan hanggang makaangat na siya. Hanggang abutin niya na yung all-time high niya ngayong bull market. So imagine, nakapwesto ka dyan. 'Di ba? So kahit hindi dyan, mga idol, kahit sa mga ganito lang, basta yung hindi na mababalikan na range. Isang taon ka naka-hold doon hanggang peak. Yung iba sinasabi, hindi ko Jeb, may ano kasi may funding rate which is this, 'di ba? Itong funding rate, no. Every 8 hours may bayad po 'yan. Pero yung bayad niyan is 0.000 lang naman 'yan, mga lodi, napakaliit lang 'yan. Kumpara sa kung bull market, meron kang position ng short ng long ng bull market ng isang taon, 'di ba? Sipin mo kung gaano yung times 'yan, no? Dati pangarap ko matsyempohan 'yan eh. Pero kasi ngayon, gusto ko pa rin. Kaya lang syempre mas priority ko yung bodega. Kaya nga one of these days baka tsumempo tayo, baka nga mamaya. Baka mamaya hintayin natin mag-drop yan, no?
Siyempre kung nakachempo ka dyan, tas stop loss mo pa dito sa baba, o di kahit nabalikan pa yan, eh yung stop loss mo nasa dulo pa dito pa. Oh, di ba? So layo na nun. Grabe, no? So check nga natin yung ating SLP. SLP 0.30 ba? 0.28. Nako, bumaba yung SLP natin, mga idol ha. AXS natin 439, mababa din. Yung Ron coins natin na medyo goods na goods. Ito ang medyo nagpump, no? 132. Pixel natin na merong Guild War. Nako, medyo nag-drop ng onte, correction, no? 12 pesos 0.85. Ayun yung mga coins natin, mga lodi, no? So, puntahan na natin ang ating mga tanong nyo at comment nyo at shoutout nyo. Grabe, tis. Hindi na ako sanay sa malamig mga lodi, no? Bumiyahe kasi kami kagabi. Nalamigan ako. Umaambon pa. Butik nagkasipon tuloy ako, nakaka-bad trip Kakasakit pa pala ako, taragis talaga yan. Si Emen Ramos, shoutout sa'yo, at si Darb Cramp, idol, nagtanong ako kay Meta sa Messenger, totoo nga, o diba, sabi sa inyo magtanong lang kayo doon kung anong gusto nyo tanongin sa crypto nyo, sasagutin kayo. Pero sabi nga niya, hindi yun accurate, syempre, no? Ano lang nila yon, prediction na sutoy-sutoy lang yon. Si Intro Gaming Tito, B-Chain ko, next bull run lang daw. Babasagin ng 13 pesos. Huwag kang susuko, idol, no? Meron talagang time to shine lahat ng coins. Lods, may tax pa rin ba kahit spot trading lang? Sa spot, wala ata, mga lodi. Tsaka kahit naman sa funding rate, mga lodi, napakaliit lang yan pag nagtitrade ka. Ang liit lang yan. Minsan nga, wala pa yan Kaya masyadong kabahan dun. Si Julius, ayan, bili lang ng bili, sabi, no? Si Lover Boss, tapos na atang diet mo, Lods, mabilis ka na magsalita Oo nga alam nyo yung sarap kumain. Hindi naman, ang nangyari, nag-aalmusal na lang ako, hindi na ako nag-aapunan. Ganun na lang. Sumama kasi yung pakiramdam ko nung nag-diet ako. Ayaw ko tulungan ng panahon Taragis yan. 4 na araw lang ata, 5 araw yung tinagal ko. Pero at least okay yung nangyari na yun. Pwede ko naman ulitin yung 5 araw na yun, no? Kaya lang muna, sabi nga ng mga nakikita kong post sa sa Facebook at saka sa Facebook, next year ka na mag-diet, alanganin na alanganin na kainan na Ayan, si Lover Boss, grabe ka, binasyo mo naman ako. Hindi ko na nga pinapansin nasabi ko tuloy na nawala na yung ko. Mga abot si BTC ng 200 ngayong April pwede, hindi natin sure. Good morning, Lods, update lang sa Pi. Yung pinaka last na mine ko, na migrate ko na sa wallet, sana this month. Sana nga, idol, solid yun. Ako wala doon lang yung sa akin Ayan, si John Michael Carlos, shoutout sa iyo. Alexander item. Lord, si baba na ba yung OKX at BitGet? Ang tagal ng news niyan, idol, di naman natuloy yan. Ayan, si Clavis, nabudol na si idol, sobrang excited sa pump ng market. Madami mangyayari sa 2025, pati sa anime, maganda rin pasok ng 2025. Dr. Stone, so season 4, no? Season 2 ng hindi ko alam to, hindi ko pinapanood to. Ang inaabangan ko yung Demon Slayer na movie, tsaka ano pa ba? Spy X Family. Tsaka ano pa ba? Jujutsu Kaisen, ayun. Mahilig ako sa mga action Dr. Stone, pero to napanood ko yan, maganda yan. So, in comparison, BTC ay gold, yung XRP naman yung dollar. Yung pinagmulan is yung BTC, pero yung ginagamit na currency is yung XRP. Tama ka dyan.
Wala pa ata eh. Ano bang yan? Ang alam ko lang mga lodi dito sa ating Axie Infinity, sa bounty board, ano na sila? 5 na. Eto na. Ped 1 Choco Choco. Ay Coco Choco. 2 any Axie that you own. Paano ba 'yon? Wala, ay alam ko meron akong Choco Choco ah. Paano ko siya ipipid? Mga idol, turuan nyo nga ako. Hindi ko na kasi ako nag-aano nito eh. Use consumable. Oy, ano to? May bago na lumalabas ah. Ronin Bounties is here ah. Eto na oh, meron ako. Oh, ayan, Choco Choco. Approve. Tama ba? Confirm. Contract interaction. Oh, ayan, check natin. Sino tong pinakain ko na to? 1 lang, no? 1 lang yung Choco ko eh. Oh, give. Magkano ba yung Choco Coco na yan? Baka mahal yan. Lagi akong bibili niyan. Confirm ko nga. Check lang natin. First time ko magpakain ng Choco Mucho ah. Yun oh. Nagkaroon ng 200. Umilaw siya oh. Whee! Oh, ano na? Paano yun? Ano gagawin natin dun? Tapos na yun? O, punta na ako dito. Balik na tayo dun. Balik na tayo. So, verify. Oh, tapos na. Refresh nga natin. Yun oh. Okay, tapos na natin mga lodi. Verify hatches tayo. Hatches blessing na. Tuloy-tuloy na yan. Wait lang ah. Wait lang mga idol ah. Kunin lang natin yung dalawa. Eh di, kailangan mo palang bumili ng Coco Choco, no? Ayan, bibili pa ako ng Choco Choco na naman. Ano ba naman yan? Verified mo na yan. O yan. Tsaka to ano to, PBP Frosty Fiesta. Ah, wala. Gagamit ako ng ano, ticket. Gagamit ba ako ng ticket dyan? Hindi ko pa ginagamit yung mga ticket ko. Dami kong ticket, 16. O ayan, ayun lang yung nakita kong bago. Mamaya magbabounty na naman ako. Kahapon di ko nagawa yan eh. Ayan o, umalis kasi ako eh. Sayang tuloy oh. O ayun. O yun talaga oh. Kaya nang mo ako yan tuloy. Ayun, sa Aperion, ubus sa dami ng inaanak yung kita mo ni Idol. Nakakalimutan ako sa mga inaanak ko eh. Kakaano ko nga lang eh. Kakaninong ko lang nung linggo eh. Mga ulit eh, mga idol eh. Dami ko nang inaanak. Yan. Dami ko kasing tropa eh. O, yun na, dami natin. So, pati sa mga kamag-anak pa. Sir, question. Daily ka po ba nagbobodega? Pag may chance po, daily. Pero minsan, syempre, minsan kasi talo din ako eh. Pag talo, hindi na tayo nakapagbodega. Pero pag nagtitrade tayo tapos nananalo, almost everyday, no? Ayun na lang sagot ko, almost. Pero hindi sure laging everyday ah. Grabe yun, Lods. Baka lahat ng tao lumipad na sa taas ng market na yan. Si Ronwell, shoutout sa'yo. Si 2 Destroy, ayun, shoutout sa'yo, idol ah. Boss Jeb, di ka bibili ng Doge Gob? Anong Doge Gob? Baka Dogecoin. Dogecoin ba? Meron akong Dogecoin, idol. 11,000 yung Dogecoin ko. John Ray, regalo ko sa sarili ko sa maling desisyon sa position na paaga, laki lugi. Sana di ma-liquidate mamaya. Ano ba? Nag-long ka ba? Nag-short? December 19 ba launch? Hindi. Ngayon daw, mga Lodi, 17. No? 17 sa US. 17 na ngayon. Alas 2 na madaling araw sa kanila ngayon. So, baka mamaya pa yung hapon sa atin. Umaga sa kanila. Ayan. Si Ellie, no? Makakod, shoutout sa'yo. Nakakatakot talaga pag sobra laki ng taya mo tapos ang lapit pa ng liquidation price. Kahit obvious na pataas ang market, isang manipulation lang or big drop ng mga lintik na money makers na yan, sunog taya mo tapos sabay sirit ulit pataas. Yun, nakakayamot sa lahat. Yung susunduin ka lang, i-out ka lang.
Bad trip yun. Ay, siya nga pala, mga idol baka makalimutan nyo. Sana, hindi na, singhot ako ng singhot. Pasensya na kayo, mga lodi Forex tayo. Ano araw to? Naku, madaling araw pala to bukas. Hindi. Next Webes ng madaling araw, alas 3. Naku, puyatan na naman tayo nito sa Webes ng madaling araw. Mga idol, no? FOMC yan, alas 3 ng madaling araw, Bali, bukas, update natin yan. Si Sandrick, shoutout sa'yo. Ricky Boy. Kuya Hard, Kuya Jeblo, Trezor na ba ang wallet na napili mo? Yung nakalist dyan, mga lodi, tinanggal ko muna. Pero legit naman yun. Legit naman yan yung kahapon. Kaya lang hindi ko muna inano. Ay, ito pala Hindi ko ba tinanggal to? Although legit naman to, mga lodi. Kaya lang kasi baka bala kayo. Pero okay naman yan. Tinry niya yun nung pinsan ko. Nakaano naman siya. Okay naman daw Kaya lang kasi ang sinasabi kasi nila daw, hindi sila nakakapagpadala dito ng ng item, ng unit. Yun. Bale, mamaya taburahin ko na yun. Balak nga namin ni boss sa Green Hills kaya lang tatapusin na muna namin tong taon. Ang dami rin naming gagawin ngayon, busy ngayon, mga idol, no? Bumili ako ng konti, idol, baka nga sa 2025 ay umariba na yan. Shoutout yan kay Aristotel. Joseph Berdin, shoutout sa iyo. Inspirational Pinoy, you make me laugh kaya ipinalo kita. Uy, grabe. Salamat, idol, You make me smile. Dahil sa sinabi mo. Boss Jeb, new and replay. Follower here. Thanks sa marami na sa info. Practice muna. O yan. Shoutout sa iyo, JC. Idol, bakit wala ako nakuha seed phrase sa BitGet ko? Wala namang seed phrase yung BitGet, idol May sumagot na ba sa'yo? Ayan, si Chris Cilindro. Lagi si Chris Cilindro sumasagot dyan, mga idol. Oo, ayun na nga. Basta yun. Walang seed phrase yung ating mga wallet. Ang meron lang ito, MetaMask, Ronin. Ayan, meron yan. Mga seed phrase, mga idol. Pero yung crypto exchange na wala. Di ako makasabay loads na busy sa work tapos dinadaga na naman mag-place. Di pa ako kampante sa TP. Gusto ko tignan yung chart. O yan. Mas maganda sigurado ka. Si Enrico yun. For entertainment purposes only loads, Jeb, na may kasamang info sa crypto. Mas maganda kasi hindi boring mga video mo. Uy, salamat sa'yo, Shanks Kamusta na si Papa ni Yusuf? Kasi napanood ko kagabi. Pinanood kasi ng panganay ko yung kagabi. Yung Red. Yung Red na movie ng One Piece. Yun Ando si Shanks Siya yun Lods, may GC po ba kayo? May chance po ba kaming mga may liit na sumali? Wala akong GC. Wala akong GC. Kasali lang ako kay KGX. Sa Telegram ni KGX kasali ako. Ganun lang. Hindi nga rin ako masyado nagko-comment doon nakikinig lang ako kay Idol. Sayang kung bumili na sana ako ng November. Ngayon, $2 pataas. Ilan lang nabili ko. Ayun, sabi sa inyo Ang tagal na natin nga sinasabi yung XRP. Mga idol, no? Oy, congrats sa'yo, B-Rex, Dance, present, boss. Wala kang upload kahapon. Oy. Nung linggo kasi nagninong ako umaga. Diba? Siyempre, alas 10 sa simbahan Tapos, rekta na inom. Yun na. Lods, napaka-goods. Good news talaga niyan kung matutuloy talaga na buong mundo ang mag-a-adapt ng mga crypto exchanges. Wag naman sana KJ ang bansa natin, di ba? At sa year 2025, excited na rin tayo sa mga mangyayari. Baka magkataon, makabili na ako ng big bike, 400cc expressway legal. Yan Good luck sa atin. Ano yan, Idol Sparta? Mangyayari yan, Lodi, no? Maganda yan, yung BMW na anong tawag doon? Yung isa, yung malaki. Nakita ko, meron dito nun sa amin Mga takbo-takbo dito Sabi ko, ang ganda nun, BMW. Si Sohan.
Hindi mo, lagi akong nagsasabi ng idol, meron ako XRP. Ayan. Nasasabi ko naman madalas yung mga coins ko. Boss, ina-tax ba kayo dyan sa Pilipinas for selling crypto? Wala pa, idol. Pero sa crypto exchange kasi meron yan. Alam ko sakali no? Pero kasi pag sa P2P ka dito sa may BitGet, walang bayad yun. Kung ano yung pinag-usapan nyo, yun na yun. Walang bayad yun. Matatanggap mo sa GCash. Halimbawa, benta ka ng $100. So, ay ang presyo niya sa $1. Kasi ganito yung ginagawa. Halimbawa, ayan. Ako yung magbebenta, no? Ang presyo ngayon ng dollar is 58.84. So, sa P2P, ako, magbebenta ako ng dollar. Para kumita ako, babawasan ko yan. Pwede kong sabihin 58.74. So, meron akong, bawat isang dollar, meron akong 10 cents. 'Di ba? 10 cents. So, kunyari nakalagay doon, meron kang $100. Ayan. So, 584 yan minus yung 10 cents ko sa bawat dollar. So, mababawasan yan. So, sabihin na natin 500 ay 5,000 ano na lang yan. 799 oh, yan. Sabihin natin ganyan. Ganyan, 'di ba? So, parang presyong $98. So, parang ganun lang. So, pag nakita mo yung presyo ng ano mo, ayan yung matatanggap mo mismo sa GCash mo. No, kung ano yung napag-usapan nyo, ganun yun. Ayan, no? Skylab, late na ako. Ayan, no? Shoutout sa'yo, idol, KJ, bakit ganyan nangyari sa market ngayon? Nagpa-pump si BTC pero mga altcoins, meme coins, hindi. Puro pulahan. Parang di na sila nasusunod sa mga pump ni Bitcoin. Pa-explain naman. Tawag dyan Bitcoin dominance, mga lodi, no? Dominante ngayon si BTC. Ngayon, once na bumaba yung dominance ni Bitcoin, kasi nagpa-pump siya, di ba? So, malakas yung Bitcoin dominance niyan. Ngayon, once na bumaba yung Bitcoin dominance ni BTC, yung mga whales o yung mga gustong kumita, lilipat ngayon yan sa altcoins. 'Di ba? Pag nakita nila na kunyari, kasi ito mga lodi wala pa to kung tutuusin yung pump ni Bitcoin na to. Kahit mag 115 pa to ngayong December Wala pa yan. May second pump pa yan mga lodi. Ang pinaka bull market natin is 2025 pa. No? So, yung mga nagmamadali mag-take profit, pag-aralan yung mabuti. Kasi once na usually nagpa-pump yung mga meme coins, lalo na yung mga meme coins lalo na yung mga meme coins, nagpa-pump yan pag top out ni Bitcoin. Halimbawa, umabot na ng 220,000 si Bitcoin. Ayun na, ayaw niya na, top out na siya ron. Hanggang 220,000 na siya. Ayoko na, dito na lang ako, hindi ko na kaya. Gagawin si Bitcoin. Diba? Pag nag-top out na siya dyan, bababa na yung Bitcoin dominance niyan, babagsak na yung Bitcoin dominance niya. Magda-drop. No, once na mag-drop yon, lahat ng asset, no, lahat ng milyon-milyong mga pera magsisilipatan sa altcoins yan, mga lodi. Magsisilipatan sa altcoins yan. So, magkakaroon tayo ng altcoin season. So, doon na yung altcoin season. Yung mga medyo malalaki yung market cap dyan, na, Ethereum, XRP, makikita mo yan, Solana, magliliparan yan. Ngayon, pag nag-top out na rin yung mga yan, no? Doon na magkakaroon tayo ng paglipat na naman. Sa cycle lang yan, pupunta naman sila sa mga meme coins, sa mga mabababa ngayon. Makikita nyo, magliliparan yung mga Shiba Inu, Pepe, Bonk, so ganun na yan, mga lodi. Kasi mamaya, hindi ko alam, no? Kasi hindi natin alam kung ano yung mga, usually kasi ganun yung nangyayari sa history. Kasi minsan, baka mamaya, nung nag-top out si Bitcoin, ang hawak mo, hindi naman Bitcoin. Hawak mo, meme coins. Nung nakita mo na nag-top out si Bitcoin, umalis ka na rin. Nag-take profit ka na sa meme coins mo. So, hindi mo hinintay yung pag-transfer ng mga assets sa mga sa altcoin tsaka sa meme coins. 'Di ba? So, hintayin nyo mga idol, no? Pag-aralan nyo mabuti. Hindi ako sure, pero ganun yung nangyayari sa bawat cycle. Mga idol, no? Once na, ayun nga inaabangan ng iba Dumagsak yung Bitcoin dominance Once na bumagsak yung Bitcoin dominance, maglilipatan dito yan sa lahat. So ngayon, mataas pa yung Bitcoin dominance, iwan muna kayo dyan. Mga lodi, no? Yung iba dyan, iwan muna. Ganun, no? Si Jay.
Krongling, grabe yung virtual. Wala masyadong nakasabay doon. No, ako rin, di ako nakasabay doon. Si Nilo Bonay, boss, kung papansinin natin ang data sa Bitcoin every first year of new administration, talagang may skyrocket ang crypto. Pero sa pagbabalik ni Trump, medyo kabado dahil ang nag-skyrocket na, hindi pa umuupo si Trump. Sana tuloy-tuloy siya kahit gang April bago ulit bumagsak. Nasa inyo yan mga Lodi, may mga speculation kayo na pwedeng mangyari, no? Di naman natin sinasabi na hindi mangyari. Pwede rin mangyari 'yan. Kung tutusin, wala man nakakaalam na mangyayari, mga idol eh. Ang maganda lang ngayon, oo nga, lahat ng mga umuupo every pag-upo nila nagpapump yung market, no? Kahit anti o ano siya. Pero first time kasi nangyari na pro-crypto yung magiging presidente, mga Lodi. First time. Halos lahat pro-crypto. Papalitan yung SEC ng pro-crypto. Tapos lahat ng mga mambabatas nila halos pro-crypto na yung papalit. So, yung epekto nun sa market hindi natin alam, no? So, hindi natin siya parang ang hirap kunin dun yung history kasi yung history puro anti-crypto sila eh. 'Di ba? Pati yung SEC anti-crypto eh. Ngayon, puro pro-crypto na, ultimong presidente pro-crypto. So, hintayin natin kung ano mangyayari diyan, mga idol. Boss, ulitin ko lang yung tanong. Ano ba yung tinanong mo? Di ko na maalala kung saan ko nilagay ang message ko sa mga videos mo, sir. Ang tanong ko po about sa Bitget. Paano po mag-transfer ng coins from CoinsPH to Bitget? By wallet to wallet transfer. Kunwari po, CoinsPH XRP to Bitget XRP. Ibig sabihin, tinanong mo na to dati sa akin. Pa-review ng multi-signature wallet. Ibig sabihin, tinanong mo na to sa akin, hindi mo ba siya tinraya itanong sa i-search sa iba? Ha? Oh, ayan. Ako na maghahanap para sa'yo. Oh, ayan na. Panoorin mo to, idol, ha? Oh, ayan. Ayan, mas step by step niya pa sasabihin sa'yo, idol, no? Kaya magalit sa akin, hindi kita nasagot nung una kasi hindi ko siguro nabasa. O, ayan na, dalawa pa yung video na yan. Ito, 11 months, mas bago. O, di ba? O, filter natin. Check natin mga, ano, this month. Walang this month. Walang this month, this year lang. Oh. Try mong panoorin to, mga Lodi, para isipin mo, hinintay mo pa akong mabasa yung comment. Hindi ka nag-search ka na eh. Ayan na oh. Oh, ta-type mo lang eh. 'Di ba? Ang kulit mo rin, idol eh. So, ayun. Ayun muna yung ano natin, news natin, mga Lodi, no? Overall, ito, mamaya na to, mga Lodi. Ngayong araw na to mangyayari, no? Ito nga pag-launch ng RLUSD. Siguro pag may mga kakaibang mangyari mamaya, baka mag-update tayo mamaya, pahabol natin kung ano yung kakaibang mangyayari paglabas ng RLUSD. Pero sa ngayon, ito yung pinaka-main na news natin, mga idol, no? At syempre yung bullish sa XRP, mga Lodi, no? So ayun, mga idol, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood bukas or mamaya. Kung merong malupit na mangyayari, mag-update tayo. Abang-abang lang kayo. Dapat laging naka-notif, no? Naka-click yung bell para once na mag-upload ako, manonotify kayo, mga idol. Lalo na sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, ha. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up, subscribe to the channel. I'm eating right now. So, bye. I'm eating pala eh. Oh, bye-bye.